Hey guys, what's up? My name is Sean Manny. Today, tara, pag-usapan natin itong panibagong pasaring ni VP Sara sa kanyang mga sa kanyang mga favorite na ng mga kongresista dyan sa loob ng House of Representatives. So even before we get into that, alam niyo na ang drill. Let's play the intro. Ayan na. Alam niyo guys, na nakakatawa. Tuwing nasasalang si VP Sara dyan sa loob ng House of Representatives or sa loob ng Senado, maraming napapakain ng ating Vice President. Bakit ko nasabi yan? Siyempre, marami siyang mga trolls, maraming mga tao na nagbibigay ng different interpretations sa kanyang mga sinasabi. So dito, we will try to see kung paano natin maiintindihan ng kanyang sinabi. Unfortunately, hindi tayo nakapag-react doon sa Shimenat, no? Shimenat. But normally, kinakausap natin sa mga ganyan. Siyempre, maliban sa taong mahilig sa politics, kinausap din siyempre natin yung mga tao na really are into by the book when it comes to rules, no? Diyan sa House of Representatives, yung mga batas dyan, and so on and so forth. So basically dito, no, pinaikli lang ni VP Sara ang kanyang pagbisita sa House of Representatives. At binasa siya, at may binasa na rin lang siya na, what do you call that? Statement niya. So, for sure, no, she just wanna make sure na ma-address niya at saka matatakad niya lahat ng mga bagay-bagay. Anyway, panoorin muna natin and then pag-usapan natin after that. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. The officials of the Office of the Vice President, as well as each and every one of our satellite office leads, were in receipt of a letter from the chairman of the Committee on Good Government and Public Accountability dated September 13, 2024, requesting our presence or that of our duly authorized representatives in today's initial deliberation with preliminary determination on privilege speech number 379. In view of the said letter, I am appearing before you today not only as the head of office, but more importantly, as the duly authorized representative of all officials of the OVP. Simply because we have not done anything wrong. There is no misuse of funds. If there are audit findings, we shall gladly respond to them before the Commission on Audit. And if there are legitimate cases to be filed, then we shall gladly respond to them before the appropriate courts. In relation to this, may I just say that I take notice of the opening speeches and nasabi doon, there is a determination of misfeasance, nonfeasance, and malfeasance. And those are cases that should properly be taken in the courts of law. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office
to prevent future political contests. I have publicly stated my reasons as to why I've chosen not to defend the OVP's budget proposal for 2025. I have narrated the issues I encountered in previous years, which can easily be confirmed by looking at the NEP, the GAB, and the GAA for fiscal years 2023 and 2024. Further, I have even shared the drama that transpired last year regarding the confidential funds. Hence, just as we have done last year, we again leave the 2025 OVP budget to the pleasure of Congressman Martin Romualdez. I am not asking for any special treatment, nor am I asking you to uphold any tradition. There is no disrespect. All I am saying is that you have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. Sa totoo lang, hindi naman ang budget ang punteriya ninyo. Dahil napakadali naman magtanggal ng budget. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Hindi ako namumulitika. Ang ginagawa ko lamang ay ang pagtupad sa aking oath of office at campaign platforms na trabaho, edukasyon, at mapayapang pamumuhay. Sinabi ko na noon at ilang beses ko nang inulit na hindi ako ang problema ng bayan na ito. Ang totoong problema ng bayan ay kagutuman, kahirapan, illegal na droga, kriminalidad, terorismo, hindi na sapat na healthcare, kalidad ng edukasyon, kawalan ng plano ng infrastruktura para sa disasters, at marami pang iba. So, you may try to destroy me, you can skin me alive, and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. I will continue to serve the Filipino people no matter the personal cost or political intrigue. Having said that, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Shukran. Okay guys, we're gonna end that here, no? Itong part na to. Imagine mo, straight tiningnan niya si Chua here. Kasi katapat niya lang, kaharap niya lang si Chua eh. Diba? Kaharap niya lang si Chua dyan. And alam ko merong umapila eh. Let's see. The committee cannot rule on that because the committee already took cognizance of this privilege speech. Diba? Imagine mo, so early today, may mga usap-usapan na ito daw si Chua kinakabahan for the election. Bakit? Kasi kaya lang daw ito naluklok dyan na sa congressman because sumama siya sa slate ni Yorme. Diba? Kaya pala umaano to tawag dito. Umaalma. Kaya pala nung sinabi ni Yorme na siya raw ay tatakbo. Di umano, no? Wala pang 100% confirmation pero medyo may pahapyaw.
si Yorme na magbabalik siya as mayor ng Maynila, nakita kong umalma si Chua. Kaya naman pala umalma to, dahil dating konsehal lang ni Yorme na naging congressman dahil nga galing sa slate ni Yorme. Okay? So ngayon, may bagong papalit sa kanya, kapatid ni Yul Servo. Siyempre, pag inendorso ni Yorme, alam na. Diba? Alam na. Kaya nagpapasikat to ngayon si Chua dyan. Diba? Unfortunately, wala namang kukuha sa kanya. Wala nang, imagine mo, lalaglag na siya ni Yorme. Tapos, yung mga Duterte supporter nandito sa Metro Manila. Sa Manila, sa district na kung saan siya representative. So, tingin niyo mananalo pa to? Diba? Itong plastic na to. Wala na itong pupuntahan. Oh. Pakinggan niyo ang sagot dyan niya, no? I think it was Marcoleta, no? Congressman Marcoleta ang sumagot sa kanya. Anyway, we will now proceed. Next, we will recognize the Mr. representative from COA, Mr. Chair, ay Congressman Marcoleta. may I please raise a parliamentary inquiry? What is your parliamentary inquiry? Thank you, Mr. Chair. The rules of the committee says that this committee only acquires jurisdiction on matters of nonfeasance, misfeasance, malfeasance. And under Section 2, Mr. Chair of the rules, there should be a prior determination whether or not these malfeasance, nonfeasance, and misfeasance are directly or specifically relating to the persons charged of this. Has this committee made a prior determination of this? And if so, when did it happen? And where is the order specifying that the committee has just reached a prior determination? This is very important, Mr. Chair, because the rules also says that after determining or making a prior determination, this committee will set an order. And that is the only way that this committee acquire jurisdiction over the person's subject matter of this inquiry. And that particular order of prior determination will set out the parameters. If I can make a comparison, Mr. Chair, in regular court, it is called pre-trial order, where the parameters of the inquiry, the presentation of evidence or explanations or allegations are limited to that set of stipulation. So considering, Mr. Chair, and I assume that there is no prior determination, I do not think how we can start the meeting today because we are supposed to observe the rules. I am referring to Section 2 of the rules of this committee, Mr. Chair. Thank you. Thank you. To answer that, Congressman Marcoleta, we have already ruled on the preliminary determination a while ago. Medyo na late na po kayo. Now, with respect to your inquiry, that if we can proceed with this, considering that this is an investigation of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance, let me walk you through through the definition of good government and public accountability. It provides that all matters directly and principally relating to malfeasance, misfeasance, and nonfeasance in office committed by officers and employees of the government and its political subdivision and instrumentalities, inclusive of investigations of any matter of public interest on its own initiative or upon order of the House. For the information of everybody, the issue on confidential fund is a matter of public interest. Lahat po tayo ay interesado, hindi lamang po tayo, yung publiko
Di ba, mic mute. So, ibig sabihin hanggang ngayon, hindi pa rin sila tapos dyan sa usapin ng confidential fund. So, just so you know kung ano ba ibig sabihin nung kanilang mga sinasabing non-feasance, misfeasance, at malfeasance. Okay. Non-feasance based kay Google is defined as the intentional failure to perform a required duty or obligation. Now, with misfeasance, it is when someone performs an action incorrectly or a legal act performed in an illegal manner. And malfeasance is when a party causes injury to another party on purpose. Diba? So, we all know naman kung ano na ang nangyayari dyan sa confidential fund ni VP Sara na hindi nila tinatantanan. Okay? Remember, the last time that she talked about that, sinagot niya na si Arlene Bobita Brosas. Sabi niya, yung usapin ng confidential fund na yan ay pending sa Supreme Court. And yet, ayaw nilang tigilang pag-usapan. 'Di ba? So, tama lang naman din si VP Sara from the very start na since may pending case na nga yan or petition na nasa Supreme Court right now, bakit nyo pinag-uusapan dyan sa loob ng Kongreso? 'Di ba? So ano pa yung point kung bakit ni-raise yung issue na to sa Supreme Court? Dahil ba alam ninyo na walang mangyayari dun sa petition na yon? When in fact, come to think of it, paulit-ulit natin itong babalik-balikan. Ni-request po ni VP Sara yan sa yung confidential fund na yan kay BBM. Pina-review niya sa kanyang executive secretary. Sino ba executive secretary? Dating Chief Justice lang naman. No? So from him, no, kay Bersamin, inaprubahan nila, dinala nila sa DBM. So nung inaprubahan ni DBM, nirelease yung pera. Yung process na yon, hindi nyo tinitingnan. Yung tinitingnan nyo lang yung expenditure. And come to think of it, hindi ko alam kung tanga-tanga lang ba itong mga to, bobo lang. Kahit simpleng mga may naiintindihan yung sinasabi na ng maraming tao na in-explain, paano ba nangyari yung paggastos ng 125 million na yan? Diba? And tama rin naman si VP Sara. Hinahanapan nyo lang siya ng butas kahit walang butas. Ano sabi ni Ted Filon? Ano sinabi ni Palma? Ni Winnie Monsod ba yan? Sino ba yan? Ayun, tama nga ako. Ano sabi ni Professor Winnie Monsod? Kung kine-question nyo ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte, bakit hindi nyo kine-question ang confidential fund ng ibang mga politiko na gaya ni BBM? Imagine niyo kung gaano kalaki yung confidential fund ni BBM. And yet, no, sa laki ng confidential fund ni BBM, hanggang ngayon hindi pa natin nasi-zero out yung mga CPP, NPA, NDF. Hindi natin alam kung ano nangyayari dun sa mga nawawalang tao ngayon. Ang dami-daming nawawalang tao ngayon. Oh. Hindi pa natin na pag-uusapan yung nangyari dyan sa Sabina Shoal. So anong nangyayari doon sa confidential fund na binibigay natin sa opisina ni Bongbong Marcos? Kung sisilipin ako, wala akong problema dyan, Silipin ko ano silipin. Questionin ang dapat questionin. Pero bakit sinisingle out nyo si VP Sara? Diba? Kung paano ginagastos ni VP Sara ang pondo ng opisina niya, kine-question nyo. Pero hindi nyo rin kine-question kung paano ginagastos ng mga politiko, gaya ng mga kongresista, ang pera ng taong bayan.
Ano yung mga kumakalat na ano? Ito, tingnan nyo na lang to. Magkano ba sweldo ni Abante? Na-afford niya ang 18.5 million bulletproof Cadillac. Pastor pa yan, ano? Abante ang pangalan niyan. So, dapat Abante worth din ang kotse, no? Ano kayo, hello? Diba? Not to mention yung value ng mga relo niya, ng mga luxury item niya na sinusuot. Ganun ba kalaki ang sweldo ng isang kongresista? Don't tell me nanggagaling yung pera niya sa pagpapastor niya. Nakakapag ano pa ba yan? Nag-ano pa ba yan? Nag-lead pa ba yan ng worship? Diba? Yung mga sinasabi ni VP Sara para sa inyo, puro drama lang. Pero kung pag-aaralan nyo ng mabuti yung galawan sa kanila, yung galawan na ginagawa sa kanya, totoo naman. Pamumuliti ka na lang. Imagine niyo, no, sa dinami-dami na pwede niyang gastusin, puro confidential fund ang nakikita sa kanya. Bakit hindi nyo questionin yung mga paano niya ginagastos yung pondo para sa mga pamimigay niya ng tulong sa burol, tulong sa medical, tulong sa mga relief goods niya na pinapadala. Na obviously, kitang-kita naman natin, lagi nauuna si VP Sara sa pagpapadala ng mga ganyan. Diba? Ay ba, na-question yun? At least na-question nyo ba yun? Bakit nga naman ba puro confidential fund? Bakit hindi nyo totally i-audit ang opisina ni VP Sara kung paano niya nagagastos yung malaking pondo na nilalagay niya para makatulong sa taong bayan? May nakita na akong post kanina, no? AX, nakalagay 3,000. Pagbukas niya ng sobre niya, ang laman 2,500. Samantalang, may mga pondong nananahimik kay VP Sara, gusto nyong ilipat sa DSWD. Bakit? Kasi kay VP Sara, hindi kayo makakupit. Ang mali lang ni VP Sara, bakit hindi niya pinangalanan yung mga kongresistang tumawag sa kanya at bumabakas doon sa kanyang budget? Diba? Sinabi niya yan sa kanyang interview. Nung inaprobahan yung 5 billion niya, may mga kongresistang tumawag sa kanya at tinatanong magkano yun sa kanila. Ngayon, dahil hindi nga nakisama tong si VP Sara, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Martin Romualdez at saka ni Zaldico? Ayon kay VP Sara, in-increase nila ng 10 billion kaya naging 15 billion. So out of the 15 billion, 5 billion lang ang pwede niyang galawin at yung remaining na 10 billion under the control di umano nitong ni Zaldico at saka ni Romualdez. So kaya siguro nila pinag-iinitan si VP Sara dahil hindi nakikisama. Dahil hindi nila mababakasan. Ang tanong naman, kung yan ang gagaling, or rather, kung yan ay nangyayari kay VP Sara, ibig sabihin nangyayari yan sa OP, sa Office of the President. Nangyayari din yan sa iba't ibang ahensya under ng Office of the President. Diba? Gaya ng DPWH, DSWD, DTI, so on and so forth. Diba? Kasi, kung maaalala nyo, ayon nga kay VP Sara, ang hinihinga ng kinukupitan or yung binabakasan is yung pondo ng DepEd. Alam niyo guys, ito lang one thing na pwede kong sabihin sa inyo when it comes to the Dutertes. No? Ako, I highly recommend you, pumunta kayo ng Davao. Because sa Davao, wala kayong maririnig na pangit about sa mga Duterte. Wala kayong maririnig about sa kwento ng korupsyon.
There was even an interview with a very famous Filipino architect. If I'm not mistaken, his name is Jun Palafox. Si Jun Palafox po ay sikat na arkitekto, urban architect sa UAE. Naging arkitekto din po siya ni Apo Lakay noong panahon ni Apo Lakay. Ayon nga kay Palafox, mapa sa tatay, si PRRD, sa mga anak, etong si, what do you call that, si Inday Sara at saka si Baste. Walang kahit isa sa mga yan ang korap pagdating sa infra ng Davao. Kung makikita nyo, no? So, kaya pala ganun ng Davao is because Davao, no, hired one of the best, if not the best, but one of the best urban planner, urban architect. Yan yung si Palafox. Diba? Siya pa ngayon nagsabi kay Apo Lakay nun eh. Yung tungkol sa Parañaque. Diba? Tungkol sa flood control. Siya yun. Kaya sa kada buka ng bibig ni Inday Sara, patungkol, no, ni VP Sara, patungkol sa mga to, mas paniniwalaan ko siya over sa mga kaalyado ni BBM. Ang naiinis lang ako ng bahagya, nagbubukahan sila ng mga bibig. Sana, binabagsak na nila yung mga pangalan. So, the more na tinitira nila si VP Sara, kasi marami nang alam si VP Sara eh. Marami na siyang alam na mga kagaguhan sa national politics. Sabi nga niya eh, hindi naman daw niya naging kaibigan talaga. Hindi naman daw niya talaga kaibigan si BBM. Ang talagang kaibigan niya yung kapatid, si Senator Amy Marcos. No? Naalala ko na naman eh, nung nag-speech si BBM, sabi niya, he will designate himself as the BFF of VP Sara. Kung ganyan ang qualities ng pagiging isang BFF, I'd rather not have a best friend forever. No? I'd rather not have someone like Bongbong Marcos being the designated BFF. Yung mga tao galit na galit kay VP Sara. Ang tanong, sa tingin nyo may rason si VP Sara para magdrama lang? When in fact, yung panggigipit sa kanya, no, eh mas patuloy pa rin niyang pinipiling magsilbi sa mga kababayan natin. Samantalang si BBM, ilang birthdays niya ba dumaan, ilang beses na ba nating nabalitaan nanood ng concert hanggang sa birthday niya, di ba? Saka na ako nakita, surprise daw. Ito yung nakakatawa eh. Surprise daw yung birthday party na yun ng mga kaibigan, no? Mga pribadong kaibigan ni BBM. Pero may mga pinakita, okay, may mga pinakitang invitation mismo ng Malacanang. So, hindi mo kailangan maging pro Duterte eh. Kahit yung sarili mo na lang ang isipin mo. Do you actually deserve this kind of leadership coming from Bongbong Marcos? Diba? Tapos ngayon, one of the things din na narinig natin recently, no? Sa mga public hospitals, sa mga government hospitals, pag magpapalab ka, they're gonna ask you to bring your own container. Like, halimbawa, if you need to submit urine, no? Para sa iyong test, kailangan mo magdala ng sarili mong lalagyan. Even the government hospitals cannot provide one for you. Diba? Tapos yung mga yung pondo ng PhilHealth, kinukuha nila. Hindi ba kayo na-alarma? Dahil itong si Secretary of Finance natin, si Recto, nag-iisip ng alternative na magkaroon tayo ng panibagong tax. Noong panahon ni PRRD, gusto nga niyang bumaba yung taxes or might as well mawala yung mga taxes para sa mga may hirap nating kababayan. Tapos ngayon, itong si
si Recto nag-iisip ng bagong pwedeng i-impose na tax para sa mga Pilipino. Bakit? Bakit kailangan nyo ng ganyan? Knowing that, imagine niyo ang laki-laki di umano ng pera ng taong bayan na inilipat sa unprogram. Bakit nila kailangan gawin yun? Maraming mga programang zinero out ang budget. Tapos yung pagkaka-zero out ng budget, nilalagay nila sa, sa unprogram. So before kayo magalit kay VP Sara sa pagiging ganyan niya, tingnan nyo ring mabuti yung ginagawa ng administrasyon ni BBM. Tingnan nyo ring mabuti yung ginagawa ng mga politiko, lalo-lalo na yung mga kongresista. Tunay nga na mas talamak pa ang nakawan dyan sa loob ng House of Representatives kumpara naman dyan sa Senado. Diba? Ang nakakatawa dyan, marami pa sa kanila ang hindi naiintindihan ng kanilang mga trabaho. Hindi nila naiintindihan kung ano yung mga nakasulat dyan sa kanilang sariling house rules. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Kung ikaw tunay na Pilipino, no? Hindi na para tingnan mo yung kulay ng politika. Hindi na para tingnan mo kung ikaw ay maka-BBM or maka-Sara Duterte. Tingnan mo na lang kung ano nagiging epekto ng lahat ng ito sa kabuhayan natin lahat. Diba? Sa punto na to, kung meron man tayong isang tao na pwede pang pagkatiwalaan na nandyan sa executive, walang iba kung hindi si VP Sara. Maniwala kayo sa akin na hindi. Nasa sa inyo yan. But at the end of the day, babalikan niyo itong sinabi ko. Kung meron man tayong isang pagkakatiwalaan pa dyan, wala nang iba kundi si VP Sara.